Pisces, ito na yung reading mo for mid-December. Check natin ano yung mga messages, possibilities para sa'yo. Thank you so much, Pisces, sa patuloy na pagsubaybay support bago ka man dito or matagal na. And kung bago ka, napadpad ka rito, don't forget to subscribe or follow. So, hugot tayo ng mga tarot cards, oracle cards. Isilipin muna natin yung mga overall energies mo and then lilipat tayo sa area ng love life. Tapos, meron din tayong sisilipin about sa no contact situation. And ang pinakadulo, yung mga other messages na paparating sa'yo. Okay? Ito yung gusto kong setup ngayon. Ngayon, kung hindi nyo type yung ganitong setup, sorry, wala akong magagawa. Kung hindi nyo type makita yung pagmumukha ko, wala akong magagawa. Pwede naman po kayong wag manood. Ayun pala, batiin na kita, Pisces. A blessed Christmas sa'yo, sa family mo, and a blessed New Year na rin. Bago ako makalimot. Huwag tayong walong cards ha, lalatag ko rito muna. So, hindi ko na siguro mapapakita sa inyo yung table. Di ako nakasetup ng dalawang camera. Isang camera lang yung gamit ko. Okay? Sa bottom ng deck mo, Pisces, you have Wheel of Fortune reversed. Sa bottom ng deck, ito yung area ng unexpected. So, bigyan mo lang ako ng moment na i-feel itong mga cards mo. Meron ka nga pala ditong the star. Sa mga nahugot natin, the star is Sagittarius energy. Ace of Wands, fire. Kung hindi alam yung fire, Aries, Leo, Sagittarius. Hanged Man, this is you, Pisces energy ito. Or another Pisces kung may Pisces ka nakadeal dito. Hierophant, Taurus energy. Chariot, ang dami mong majors. Chariot is Cancer energy. Wow! Another major card, Death card. Scorpio energy naman to. Wow! Devil card, Capricorn energy. Halos puro major. Buti na lang. Ito. Minor. Kala ko lahat major eh. Fire energy. Grabe So, dalawa lang yung minor cards mo dito, Pisces, sa lahat ng binasahan ko. Ito lang yung minors mo. Si Ace of Wands at saka si, pareho pang Wands. Page. The rest, puro major na. So, give me a moment, Pisces. Pakiramdaman ko lang muna kasi ako yung reader na hindi nagmamadali sa reading. Kaya yung mga nagko-komento sa akin, bakit ang tagal ko, nag-iisip pa raw ako. Natural. Kung sanay kang manood sa reader na hindi na nag-iisip, rat-rat na lang ng rat-rat, ewan ko dun. Basta ako, wala ako superpowers. Syempre, pakikiramdaman ko muna yan. I-analyze mo muna yung association ng mga baraha eh. Hindi ka naman basta lang nanguhula or nag-iimbento na lang ng kwento dun sa baraha. Okay? So, ako ganun. So, dalawang cards mo actually tumutukoy dito, Pisces, ng transformation for you. Parehong major to, Death at saka Devil. Actually, sorry. Ito pala, transformation. Devil card, iba pala to. Ito pala yung dalawang transformation cards. Si Wheel of Fortune yung nasa bottom sa unexpected mo, tsaka si Death card. Parehong reversed.
Ang ganda. Alam mo, kung ako tatanungin, may pag-asa eh, bago mag-year 2026 para sa'yo kasi lumilitaw yung Star Card Pisces. This is a sign of hope or a light at the end of the tunnel na sinasabi nila. Very optimistic, very positive card ito. Kaya if ever na Pisces, may mga katanungan ka sa sarili mo kung may pag-asa, ito yun. Actually, itong star card na to is an indication na nasa tamang path ka, direction ka. Kasi ayan yung ano mo, ayan yung star na nag-guide sa'yo. Indicating na ano, may liwanag, may pag-asa. Sinasabi rin nila na itong star card na to is an indication ng ano, wish. Wish na maaaring matupad para sa'yo. Okay? So, ang daming possibilities. Star card is also associated sa ano eh, regeneration. Pero more on nakikita ko is positive. Actually, ang ganda. Yung iba sa inyo, meron na nga kayong magandang panimula eh, bago pa matapos itong month na ito or year na to, Pisces. Ace of Wands. This is an indication of an opportunity or magandang panimula sa'yo. Ano pa? Oh, by the way, may Hierophant ka pa pala. Nabanggit ko ba to? Taurus energy to eh. Chariot. Yun nga lang when it comes to, ano, specific, kung meron ka specific na, ano, plans to travel or goal mo na mag-travel, pwedeng hindi ka pa makapag-travel. Okay? Kasi yung chariot mo eh. Pero meron kang mga changes dito kasi maliwanag yan sa Wheel of Fortune at saka sa Death card. One thing to say about dito sa ano, sa changes na to, sa transitioning na to, it could be na I think hindi gano'n kaswerte. Kung masasabi ko kasi yung Wheel of Fortune mo is baliktad. Pero dahil kahit hindi siya maswerte Pisces, may hope pa rin naman eh. May hope pa rin with the star card na, and mabibigyan ka ng opportunity to start. Hindi man gano'n kaswerte. Ka big time, no? Oh, it could be na may waiting period, especially sa ano, sa pagta-travel. Meron dito mapuput on hold eh. May mapuput on hold with the Hanged Man. And then nakikita ko rin, Pisces, magkakaroon ka ng a fresh start and a new perspective when it comes to the Hanged Man and the Ace of Wands. Actually, merong ano dito, ma-enlighten ka eh. Meron ka rin kasing Hierophant. I think pwedeng may kinalaman ito sa spiritual mo. Some of you may mga it could be a start of a spiritual journey para sa iba sa inyo. Siguro hindi lahat makaka-relate dito. So yan, kung nakaka-relate ka baka para sa iyo tong reading na to, specific itong part na ito, Pisces. Wherein parang meron something dito na mababago yung ano mo eh. Mababago yung pananaw mo, especially sa aspetong spiritual. Pisces, itong Hanged Man na to is an indication na maaaring
meron kang mga gustong gawin, pero hindi mo muna magagawa etong time na ito, no? Since meron ditong something na nakabitin eh. Okay? So, it could be na kahit gusto mong gawin, sa tingin ko, kailangan mong maging patient. Kasi nga wala kang magagawa kahit na gustuhin mo eh. Okay? Ang importante may kinakapitan ka rito, Pisces, na maging optimistic ka. Huwag kang mag-give up kasi meron namang hope with the star card. Kumbaga may naaaninag tayong pag-asa. Liwanag with the star card. Okay? So, okay, pwede rin naman itong period ng contemplation for you. Wherein pag-iisipan mo munang mabuti habang naghihintay ka. Habang nandun ka sa period na wala kang magagawa about the situation, no? Kasi si Hangman is a card ng surrendering eh. So, maaaring yun, since wala ka namang magagawa kahit naman anong pilit mo, surrender mo na lang to sa divine, di ba? And while waiting, nandun yung nandun yung pagkakataon mo rin na pagkakataon na makapag-isip ng mabuti and maaaring i-change mo yung perspective mo, yung pananaw mo about a certain situation. Okay? But nakikita ko is magkakaroon ka ng clarity dyan eh. Kasi may enlighten ka yan, nakikita mo nagliliwanag yung ulo ni Hangman. For some of you, ang nafe-feel ko rito sa Hierophant mo, pwedeng ang ibig sabihin nito is ito yung period or process na natututo ka. Okay? Aside dun sa binabanggit ko kanina na maaaring this is something related sa spiritual mo. It could be na dadaan ka talaga sa process ng pag-aaral. Na may mga leksyon kang dapat matutunan. Out of this period ng surrendering to the divine, waiting period and suspension. Sa tingin ko lang. Pwedeng iba sa inyo, maybe this is a sign ng formal education kung binabalak ninyo talagang mag-schooling o mag-upgrade ng ninyo, ng knowledge ninyo. Hierophant for some, marriage to. O baka naman yung iba sa inyo, nakatakda na kayong ikasal, no? Or maybe, pinag-iisipan, pagpaplano eh. Pwedeng this is an indication na ipuput on hold muna yung mga plano ng pagpapakasal until further notice. Charot. So may ganun. Wala pa tayo sa love life pero parang may kasal na pumapasok din. Basta nafe-feel ko lang dito merong clear na pagbabago ng pananaw mo, ng isip mo with the Hangman, especially dito sa kombinasyon nitong dalawang cards na to. Okay, para sa akin leveling up itong Hierophant. Pagdating sa kaalaman mo, sa spiritual mo, leveling up yan. Ngayon, sa area ng unexpected mo, Wheel of Fortune, lumitaw kasi to reversed eh. So, pwedeng hindi pa talaga ito yung moment mo, Pisces. Sabi ko nga, pwedeng hindi pa ito yung
magandang pagkakataon para sa'yo. No? Kaya nga ano ka lang, stay put ka lang dyan, stay strong, huwag ka mawalan ng pag-asa. And if ever na magkaroon man ng mga changes dito, hindi mo inaasahan kasi nandito siya sa area ng hindi mo inaasahan eh. Actually, hindi okay kung magkakaroon man ng mga changes dito or kasi dalawa lang yan eh. Kung magkaroon man ng changes, for sure hindi improvement yun. Maaaring walang improvement dun sa situation. Or worse, baka nga mas instead na mag-improve mas maging worse pa yung sitwasyon. Okay? This is either no change pa or a change for the worse instead a change for the better. Yun yung nafe-feel ko. And hindi talaga ito yung maswerteng timing para sa'yo. Kasi ito yung period na pwedeng wala ka nga magawa, 'di ba? Yung indication kanina dun sa hangman mo. Ngayon, tignan naman natin yung love life mo. Meron ditong parang ayaw nang mag-continue. So, ito sa love life, pwedeng energy mo yung binabanggit ng baraha, energy ng person mo. Or kung meron mang ibang taong involved dun sa person mo or involved sa'yo. Other parties involved, no? So, nakikita ko Chariot is parang kawalan ng clarity kung magpapatuloy pa ba tong connection na to or hindi. Oo. Tsaka nakikita ko dito meron kang devil card which is pwedeng bad company, toxic relationship to or bawal. Kaya nga wala rin kasiguraduhan kung magpapatuloy yan eh. Mamaya committed na rin pala yan, taken or married, di ko alam, no? Iba sa inyo pwedeng magkaiba kayo ng magkaiba kayo ng culture, religion kasi meron ka Hierophant. Some of you pwedeng karmic connection. Oh. Pero alam mo, kahit na parang may feeling or energy dito na parang hindi na sure kung ilalaban or i-continue pa ba to, ano bang patutunguhan nito, is parang meron pa rin something dito na hindi pa rin mag-e-end eh. So sa tingin ko magko-continue pa rin tong connection ninyo kahit gaano ka-toxic to. O siguro meron lang talaga ditong parang dito sa Chariot is siguro yung isa sa inyo no, na parang nag-aalangan na kung itutuloy ba to hindi, wala na kasiguraduhan. Pero nakikita ko parang magko-continue pa rin yung connection ninyo. May mga bagay dito na hindi pa mag-e-end eh. Kasi yung death card mo baliktad. Oo, yung iba dito, pwedeng kulang kayo sa communication or no communication right now. Kaya pala nakasuspend dito. Siguro. So, siguro, nag-aalangan kung magpapatuloy pa ba or hindi. Parang wala kasing kasiguraduhan with the Chariot card to continue eh.
Pero nase-sense ko pa rin na andun pa rin yung attachment. Kahit nandun sa period ng naka-ano, nakatenga, nakabitin kayo netong person na 'to. Nandun pa rin yung ano, eh, nandoon pa rin yung clinging dito sa connection na 'to kahit sabihin na natin na nakakaramdam naman na walang, kasiguraduhan kung saan patutungo itong relasyon na 'to, connection na 'to. So, yun yung more on nafi-feel ko. Puwede rin na ang ka-ano, ka-connect mo either yung isa sa inyo, kung sino man yung mas bata. May energy na mas bata sa inyong dalawa, eh. And puwedeng magka-ano, magkaiba nga ng culture or magkaiba ng religion. Parang ano, eh, parang may something with the Wheel of Fortune na parang mali yung timing. Mali yung timing pagdating dito sa connection ninyo. Aside doon sa sinasabi ko na puwedeng karmic connection mo rin 'tong tao na 'to. Pero for sure may mga changes na kakaharapin dito sa connection na 'to. Although sinabi ko na nga sa'yo na hindi kung maaaring magkaroon man ng changes pero sinasabi ko nga hindi ito yung change na, maganda. Oo, tsaka parang parang may process dito ng I don't know, pero parang ang nase-sense ko is parang meron something dito sa death card na nakabaliktad na parang hindi pa ready to accept. Oo, yun yung nafi-feel ko, eh. May transitioning na magaganap pero parang hindi it seems na meron sa inyong hindi ready na i-accept itong ano na 'to, transitioning na ito. Pero yun nga, just the same ang nafi-feel ko pa rin is hindi pa rin mawawala yung attachment. 'No, puwedeng both of you or puwedeng hindi ko alam kung sino sa inyo. Puwedeng ikaw sa side niya or puwedeng both of you. Okay? So, check na natin sa no communication, no contact. Ano yung iniisip or nararamdaman or unspoken words nitong person na ka-no contact mo. Itong specific na part ng reading na 'to is para lang doon sa mga no contact, okey? Baka sabihin niyo magulo, malito kayo. I'm starting to understand our connection, sabi ni ka-no contact mo. Ngayon pa lang siya na-e-enlighten tungkol sa connection ninyo. Ngayon pa lang niya nage-gets. I'm grateful for the spiritual lesson. O, 'di ba? May sinabi nga ako kaninang something spiritual, pero yun nga, sabi ko puwede ring karmic, spiritual connection.
Kasi nga may mga lessons eh, ano. I think itong person na ka-no contact mo, kumbaga malalim yung naging impact mo sa kanya kasi natuto siya ng leksyon eh. May mga natutunan siya sa connection niya sa'yo. I know that I crossed the line with you. I wish things could be different. Kasi nga, di ba parang mayroon akong binabanggit kanina na pwedeng mali yung timing. Di ba? Naalala mo, may binanggit ako kanina dito eh. So, yun yung mga messages dun sa person mo na ano, dun sa ka-no contact mo. Lipat na tayo dun sa iba pang paparating sa'yo. Pisces. Gamit itong ating fortune cards. Ow! Broken ring. Breakup ito. Whether itong partnership na ito is romantic or business. Could be broken promises or a broken partnership. Paghihiwalay ng landas. In romantic or in business. O, yung iba dito, ano to, pagre-resign, end contract, no? Yung iba talagang literal na breakup. Saka ano nyo, sa person na kakonect ninyo. Wow, meron kang importanteng balitang paparating. I hope good news ito, Pisces. Oh. Pwedeng related sa family, mga balita na yun, no, messages na yun, pero pwede rin hindi. Pwede rin may mga, importanteng bagay, no, na magaganap, importanteng, situations, nakakaharapin mo related sa family. Oh, yung iba meron daw reconciliation. Either reconciliation, pagkakaayos-ayos, pagkakabati-bati, or reunion ito. Kasi nga may mga family matters dito. O yung iba, pwede ang makikipag-reconcile sa inyo, family member, relative, or yun nga, pwedeng reunion, no? Family. Okay, so far, yan yung mga nakuha natin dito sa iyong mid-December reading, Pisces. Thank you so much. Na kung narating mo tong dulo na to, kung nagusto mo, nakarelate ka, don't forget to leave a heart, a like, or pa-comment, or pa-share na lang. Kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka, one and only Purple Teen official Facebook page, Meta Verified, may blue check. Kayo po mismo ang mag-PM sa akin doon. Hindi ko po kayo i-add friend, hindi po ako mauunang mag-message or mag-chat sa inyo. Mag-ingat sa mga fake na gumagaya sa akin kasi ganun ang gawain nila. I-add friend kayo tsaka i-message kayo. Blessed Christmas, Happy New Year, Godspeed, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.